So guys, mayroon ka bang unoriginal content na violation? Tara pag-usapan natin. So for today's video po, pag-uusapan natin yung unoriginal content. So alam naman natin guys na mahigpit na si Meta ngayon. Pag nagkaroon tayo ng violation ay hindi na tayong babayaran sa ating mga payout. So ingat po tayo. So pag-usapan natin about doon sa unoriginal content. So guys, isa sa mga dahilan bakit tayo nagkakaroon ng unoriginal content ay isa doon sa yung mga content creator na nag-upload po ng video na hindi po sa kanila, hindi po sila ang original na may-ari ng video. Guys, unoriginal content po yung mangyayari po doon. Okay? So para po maiwasan, kung gusto na talaga natin mag-upload po ng mga video na hindi po sa atin, ay po pwede po nating enhance yun. Magagawa po tayo ng video reaction. So gagawan po natin ng reaction, enhance natin yung video. Okay? So pag ganun po, good as original, hindi na po siya maging unoriginal content pag ginawa nyo po yon. So in-enhance nyo po yung video, in-edit nyo at ginawa nyo ng reaction. So pangalawa po dun guys ay copyright music. So guys, may mga copyright music na hindi po lumalabas sa support inbox. Makikita po natin ito sa ating sa wall ng video natin, ay sa wall post natin. So pag bumalik po tayo sa ating timeline, makikita natin doon sa manage post, makikita natin doon yung mga copyright music. Hindi natin alam kasi hindi lumalabas sa support inbox, pero doon po lumalabas sa manage post sa wall po natin. Pag chinek po natin guys, pag may nakalagay po na copyright, so hindi po yung lumalabas sa support inbox. Pangatlo po guys, picture with logo or re-upload picture. Guys, kung nag-upload po kayo ng mga picture na hindi naman po kayo yung original, o di kaya nag-upload din po kayo ng mga picture na may mga logo ng TikTok, logo ng Putulab, yan po mga unoriginal content po yan. Magkaroon po tayo niyan ng policy. So may mga logo, so mayroon na pong nagkaroon po ng restriction about dyan sa may mga logo, ginawa nilang reels at nagkaroon po sila ng violation. Kaya take note, ang dami pa naman guys na nag-upload ng Putulab na in-enhance. Okay lang naman guys na mag-upload tayo ng Putulab naka-enhance, pero make sure wala pong logo ng Putulab kasi unoriginal content po yon. So pang-apat po, ano po ba yung possibility? So yung mga possibility po na ginamit natin yung mga audio ng sikat na nagba-viral na mga audio, like for example yung mga dubmas. So far, kung halimbawa lang nag-upload kayo ng mga dubmas na mga sikat na audio, so hindi pa po lalabas dyan yung ating mga violation. Lalabas po yan pagka nag-viral na po yung ating mga video, dyan na po lalabas yung mga violation. So guys, kung napapansin nyo po, yung tita ko na si Pato Manhama, so mga simple na mga music lang din po yung mga ginagamit niya. Okay? So hindi pa viral, hindi pa po lumalabas yung violation. Okay? So nung nag-viral na, umabot na po ng millions yung kanyang millions of views ang kanyang mga videos, dyan na po lumalabas yung violation doon sa music na ginamit niya. Okay? So kaya mag-iingat po tayo. Okay, let's say sabihin natin wala pang violation sa ngayon. Pero in the future, kung sakali mag-viral po yung video, dyan na po lalabas yung ating mga violation. Kaya alam nyo sa sarili nyo kung bakit kayo nagkaroon ng violation dahil dun sa mga in-upload nyo. So tanongin nyo yung sarili nyo guys, so okay ba yung in-upload ko? Tama ba? Wala ba ako maging violation dito? Original ba sa akin yung mga ginagawa ko? So kung hindi naman po sa inyo, alam nyo na kung ano yung mga violation nyo. Kaya ingat-ingat na lang po tayo. So I hope guys may natutunan kayo sa mga sinabi ko for today. So marami pong paraan or maraming cause so kung bakit tayo nagkaroon ng violation. So alamin po natin, balikan po natin yung mga dati nating upload. Kasi yun po talaga. So sa lahat po ng violation, unoriginal content po talaga yung mahirap alisin or mahirap tanggalin kasi sa dami ng mga violation din natin alam kung saan doon. Plug content, madali lang. Sabi ko nga kanina sa profile recommendation, pag mayroon tayong plug content, makikita doon kung alin doon yung mga violation na nagkaroon tayo.
'di ba? At sa lalo na sa mga sinishare nating video. So, isa pa po 'yun doon. So, wala namang bawal sa mag-share ng video ng iba, pero make sure na yung i-share nating video ay hindi ba tayo magkakaroon ng violation, pasok ba sa standard? Kasi pagka yung share natin na video ay mayroon ding violation, so damay po tayo sa unoriginal content. So, I hope po may natutunan kayo for today mga idol. So, i-follow nyo po ako para sa marami pang tutorial and update. Maraming salamat and have a nice day.